Maaari kayang mag-akay ang isang bulag ng kapwa niya bulag? Mapagpalang araw sa inyong lahat sa programang 24/7 Wow Words of Wisdom. Karunungang buhat sa Diyos ay mapapakinggan muli sa araw na ito. Ako po ang inyong tagapagsalita, Sister Alma Grumo ng CGM Balete Chapter. Leadership, leadership, leadership. Ang mga pinuno o leader na tinawag upang maging huwaran na may Kristong katangian at pag-uugali na nagbibigay inspirasyon sa iba na sundin ang kanilang halimbawa. Leadership, pamumuno o tagapangasiwa. Sa mensaheng ito, hahanapin natin ang turo ng Biblia tungkol sa mga pinuno ng simbahan o ng panambahan, kung sino sila at kung ano ang kanilang ginagawa. Kung ikaw ay isang pinuno ng simbahan o kongregasyon o naghahangad na maging isa, alam mo na ang pamumuno sa isang simbahan ay hindi madaling gawain. Nangangailangan ito ng isang natatanging hanay ng mga gawain, isang malalim na pangunawa sa iyong kongregasyon at isang malakas na kahulugan ng layunin. Ano ang pamumuno sa kongregasyon? Ang pamumuno ng kongregasyon ay isang proseso ng paggabay at paggabay sa isang kongregasyon tungo sa isang layunin o pananaw, kabilang dito ang pag-akay at pagbibigay inspirasyon sa iba na sumunod kay Kristo at mamuhay ng may pananampalataya. Ang pamumuno ay maaaring magkaroon ng maraming anyo. Iba't ibang klase ng pamumuno. Ang pamumuno sa simbahan ay proseso ng paggabay sa isang kongregasyon, pagpapaunlad ng espiritual na paglago, paghikayat sa pagiging isang disipulo. Lahat ay nasa sakop ng isang konteksto ng pananampalatayang Kristiyano. Nasasaklaw nito ang iba't ibang tungkulin. Kabilang dito ang mga pastor, elder o diakono, o ministry ng mga bawat ministry ay mayroong mga tagapanguna. Ang tinatawag nilang paglilingkod o tinatawag na pamumuno. Mga pangunahing tungkulin ng pamumuno sa simbahan. Ito po ang unang tungkulin, ang patnubayan sila sa espiritual. Ang mga pinuno ng simbahan ay magbibigay na espiritual na direksyon, pagtuturo at pangangalaga sa kongregasyon. Doon pa lamang po ay medyo may kahirapan na ang mga laga sa isang kongregasyon. Ang pagbibigay din ng pag-aaral ng pagdidisipulo. Hinihikayat natin na ang bawat miyembro ay magkaroon ng pag-aaral patungkol sa isang pagiging disipulo o maging mabuting miyembro ng iglesia na kanilang kinabibilangan. Pamumuno ng lingkod ay hindi po kadalian. Pero binibigyan din ang pamumuno sa Biblia ang paglilingkod at pagpapakumbaba. Pagsunod sa halimbawa ni Jesus na naparito upang maglingkod at hindi paglingkuran. Ganun po ang isang tagapamuno, leader o tagapangasiwa. Ganito po ang sabi sa aklat ng Mateo, Kapitulo 20, talata pong 28. Akin pong babasahin. Maging ang anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at magbigay ng kanyang buhay para maligtas ang maraming tao. Yan po ang pangunahin din sa isang naglilingkod o tagapanguna, leader, tagapangasiwa o sinasabing leadership. Hindi sila para paglingkuran, kundi para maglingkod. May pananagutan ding tinatawag sa bahagi ng ating tagapangasiwa o paglilingkod. Ang mga pinuno ay may pananagutan sa Diyos at sa simbahan para sa kanilang aksyon at para din sa kanilang mga desisyon. Bahagi din ang pagkakaroon ng mission. Mahirap din pong gawain, pero ito po ay isa sa tungkulin ng isang tagapanguna, ang magkaroon ng mission at sabi pa nga po ay ng pangitain o tinatawag na vision. Nangangahulugan kung ang isang iglesia na pinamumunuan mo, kailangan po na mayroong mission at vision. Meron din pong pagbubuo ng mga
leader, creating a leaders sa loob ng simbahan. Ang mabisang pamumuno sa simbahan ay nasasangkot din ng gabay ng pagbuo ng magiging pinuno sa loob ng kongregasyon. Sabi nga po, hindi lamang po naman pastor, kundi siya mismo ay makakabuo doon sa kongregasyon ng magiging leader din po. Salik sa Biblia, ang paglilingkod, ito po ay nasabi sa Biblia. Itinuro ni Jesus o ng ating Panginoon na ang tunay na kadakilaan ay nagmumula sa paglilingkod sa iba. Hindi lamang leader ka ay nandun na sa iyo ang otoridad na sinasabing ikaw na lang yung turo ng turo at hindi ka na gumagawa. Kundi tayo mismo na tagapanguna, leader, ang siyang mayroong tamang aksyon bago natin makita ang aksyon ng ating pinangungunahang kongregasyon. Kaya mahalaga po na tayo na binigyan ng otoridad ay maging maayos sa pangunguna sa ating kongregasyon. Ang sabi po sa aklat ng Hebreo ay ganito po, Kapitulo 13, talata pong 17. Akin po muling babasahin. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimigati at hindi ito makabubuti sa inyo. Mga katangian ng mga pinuno. Sinabi sa banal na kasulatan, ganito po ang espesipikong katangian ng isang namumuno. Kaya nga, ang isang tagapangasiwa, ito po ang sabi sa aklat ng Timoteo, unang Timoteo, Kapitulo 3, talata pong 2. Kaya nga, ang isang tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan. Hallelujah. Iisa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba, at may kakayahang magturo. Ipinakikita na ang pamumuno ng simbahan ay tungkol sa pagpapastol sa mga tao ng Diyos. O sabihin nating pangangalaga man din sa kanilang espiritual na buhay o espiritual na paglago. Tungkulin natin mga tagapanguna ng iglesia, ikaw man ay nasaan mang iglesyang kinabibilangan, kung ikaw ay isang pastor, isang elder, diakono, o leader sa isang ministry, kailangan mo ang leader ay nakaka-impluwensya sa kanyang mga tinuturuan. Anong impluwensya meron ka? Ito po ba ay mabuti? Dapat po ay mabuti. Ang isang pinuno ng simbahan ay nangangailangan ng katangiang nakaka-impluwensya at moral na sumusuporta sa kongregasyon, hindi lamang sa kongregasyon, gayon din sa komunidad. Kaya hindi po natatapos ang ating pamumuno o pagiging isang leader sa loob ng iglesia, maging din naman sa ating komunidad. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, salamat po na kami ay tinawag mo sa pamumuno at tagapangasiwa sa iyong gawain. Ay makagampan kami na naaayon sa iyong kalooban. Makahakbang palagi sa paraan nais mong lakaran namin, na ang puso ay patuloy na umiibig sa iyo, upang maibig namin ang bawat aming ginagawa, upang ang iyong kaharian ay maisulong. Samahan mo po ang bawat leader ng iglesia sa paraan ng kanilang pamumuno. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sama-sama po tayong umangat sa ating pananampalataya. Muli, ako po Sister Alma na nagsasabing ang oras ay gamitin para ang Diyos ay luwalhatiin.